Bilang OFW, hilig natin magdala ng pasalubong katulad ng pagbili ng mga brand new phones sa family natin sa Pinas. Okay? Isa yung kailangan natin malaman pagdating sa Samsung is nag-a-apply sila ng region lock sa mga phones nila. Ina-apply ng Samsung yan para may iwasan yung reselling sa iba pang mga bansa. Kung mapapansin may mga unauthorized sellers ng Samsung sa Pinas is nakapag-provide sila or nakapagbenta sila ng mga mas murang Samsung kaysa dun sa mga authorized stores. Kasi nangyayari dyan, bumibili sila sa ibang bansa kung saan mas mura, tapos i-unlock nila yon at saka nila dadalhin sa Pinas para ibenta. Kaya kung mapapansin mo, pag dun ka bumili sa mga unauthorized Samsung stores is naka-unsealed na. Yan, kaya pinapara-review sa iyo yung phone bago mo tanggapin yung unit. At isa pa mapapansin mo, pag mag-claim ka ng warranty, hindi ka makapag-claim dun sa mga authorized Samsung stores. Dun ka makapag-claim lang sa store nila mismo, sa online shop kung saan mo binili yung unit na yan. Okay, so dun tayo sa legal. Kung dito mo sa Saudi bibilin yung phone, automatic naka-region lock yan. Ito yung gagawin mo para gumana yan sa Pinas. So ito yung rule. Kung sa Saudi mo binili yung phone, kailangan mong buksan yung phone mo, tapos suksukan mo ng Saudi SIM. Okay? So, kung nasa ang bansa ka, kung doon mo binili yung phone, suksukan mo rin ng local SIM yan. Tapos, gagawa ka ng tawag sa iba pang mga Saudi SIMs. Okay? Saudi to Saudi calls lang. Tapos, kailangan lagpas ng 5 minutes yung tawag na ginawa mo para matanggal na yung region lock ng Samsung dun sa phone na yan. Tapos yun, pwede mo nang iuwi yung phone na yan sa Pinas and pwede mo na rin suksukan ng Philippine SIM card and gagana na yan. Pagdating sa Motorola phones, hindi sila nag-a-apply ng region lock. So, kahit na hindi mo siya buksan, nakasil pa rin na iuwi mo sa Pinas, gagana pa rin yan doon. Okay, so ganito naman. Gumawa ko ng isang scenario kay AI. Ito yung nag-reply niya. Bali, kunwari, meron akong 2 personal phones, tapos mag-uuwi ako ng additional 3 na brand new phones. Kailangan ko ba siyang i-declare? So, ito yung sagot niya. Kung dun sa personal na phones mo, yung 2 unit, walang problema dun. Kasi naka-insert yung SIM mo and gamit naman na siya. Halatang gamit na rin siya kasi may case pa, automatic yun, di ba? So, hindi mo na kailangan i-declare yung personal phones na to. Dito tayo sa brand new phone. Usually kasi naka-sealed pa yan, naka-box, di ba? So, eto. Kapag brand new at sealed, technically considered na imported goods yung dala mong 3 brand new phones. Kung isa lang, okay lang kahit hindi mo na i-declare. Pero since 3 units kasi, kailangan mo na siyang i-declare. Ayan, kasi pwede ka nang tanungin ng customs kung bakit ang dami mong dalang cellphone units. So ayan, dapat i-declare para maiwasan ng penalty kung mahuli. Okay, so different scenario. 2 personal phones, tapos may 3 additional 3 brand new phones pero naka-unbox na. So ito naman yung sagot niya. Kahit na binuksan mo na yung box, naka-unsealed na, tapos in-insertan mo na ng SIM card, ganyan, considered brand new pa rin siya. Kailangan mo pa rin i-declare kasi ang dami mo ng cellphone na dala. So lagpas 2. So 2 personal, tapos yung 3 kasi yun yung magiging excess. So yung customs kasi mas tumitingin siya sa quantity ng dala mo kung ilang cellphone yung dinala mo. So kung higit sa 2 o 3 units, pwede nilang isipin na pangbenta. Yan kasi i-check ng customs kung ano ba yung anong plano mo dun sa mga dala mo. So pambenta ba o pampasalubong lang? Once na kasi na sinabi mo to, dyan ka natataksan ng customs. Automatic yun. So kung pasalubong lang at reasonable, halimbawa, tig-isa sa immediate family, kunyari, magulang mo, 2, isa sa kapatid or asawa. So yun yung i-reason out natin. So yun, madalas naman daw pinapalusot, pero mas maganda, dinedeclare mo na lang.